itong linggo na to, sa lahat ng blessings, ibalik natin sa Kanya. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, kausapin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Naku, parang walang energy. Kausapin niyo yung katabi niyo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Sige, ngayon, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, dalhin nyo dito sa harap ngayon, kalad ka rin nyo. Ngayon, sige, let's go to the front. Dito tayo, dito na nga ako, nasa baba na nga ako. Tara, lumapit kayo, huwag kayong mahiya. Yung mga nasa likod, lapit po tayo. Bagong kanta to. Pero, we will sing it for the Lord. Amen? Amen. So ngayon, isa pa, once more. Give up a shout of praise to the King of Kings, the Lord of Lords. You say, Hallelujah! 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 Let's go! Come on, taas natin yung mga kamay. Hey! 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 Are you ready? Galaw-galaw! Hey! 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 Are you ready? We sing this song. Let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us spread. Let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. One more. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us spread. Let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. One more time. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us spread. Let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. Come on! I believe, I believe. I believe there is one salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus. Hey! I believe in the crucifixion. I believe there's one salvation, one doorway that leads to life. One more. One redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. Next verse, we sing. I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is death free. We sing. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. One more time, we sing the chorus. Jesus' mighty name, I believe. Are you ready? We sing all praise. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Hey! I believe, I believe. We sing the third verse. Oh, I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine. He's a heard, no eyes have seen. I believe that day is coming. He's prepared to claim His bride, like the altar
isang roaring lion. All praise! All praise to God the Come on, Father. church! All praise to Christ the And Son. everything! All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Yes, Lord, we believe, Lord. Kaya, Lord, ito sabihin, who will never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. No one will never walk away from the one who saved my life. Who will never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Yes, Lord, how could I ever walk away from the one who saved my life? Who will never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away? One more time we say, who will never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? One more time we say, who will never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? All the voices sing, all praise! All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name. Come on, yung mga anak ng Diyos, kantahin na all praise. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, I believe. Yes, Lord. I believe, I believe. Let everything, let's go. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything That is breath. that has breath, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Once more. Let everything Let everything that has breath, that is breath. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that is breath. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Kumuha ka ng partner mo ngayon. Are you ready? Alam niyo na yung lyrics na to. Sasabihin natin, 1, 2, 3. Tayong lahat Tayong lahat. gumalaw. Ay, Gumalaw. smile. Gumalaw. Sumalaw. Humataw. Humataw na. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Humalaw. Humalaw. Humataw na. Humataw na. Naku, wait. Sabi ko, maghanap ng partner. O ngayon, sige. Are you ready? One more time. Papakita mo, we are in the kingdom of God. Sabi mo, Lord, etong sayaw namin ng partner ko para sa'yo. Are you ready? Tayong lahat Tayong lahat. sumayaw, Sumayaw. humalaw, Gumalaw. humataw na. Humataw na. Tayong lahat Tayong lahat. sumayaw, Sumayaw. gumalaw, Gumalaw. humataw na. Let's go! Tayong lahat sumayaw, Sumayaw. gumalaw, Gumalaw. humataw na. Humataw na. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Humataw na. Let's go! Hallelujah, Lord, we worship you, Lord. Sige, lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng Hallelujah! Yes, Lord, we worship you, Lord. We thank you, Lord, for this day, Lord. We have entered your courts, Lord, with praise, Lord, and thanksgiving, Lord. And we give, Lord, all praise to you.
the King of Kings, the Lord of Lords, Lord. Walang iba kundi ikaw lamang, Lord Jesus, ang maitataas sa lugar na ito. Kaya Lord, we just worship you, Lord. We praise your name, Lord. Let's lift our hands in worship as a sign of surrender. Yes, Lord, nandito kami ngayon, Lord. Kailangan ka namin, Lord. And let this song be our prayer, Lord, to you. Come as close. Come as close as you are. Close in this heart that longs to burn. I know your fire can hurt, but I will be worse here without you. For I was made to dwell with you. And how I ache until I do. Sing from your heart, Holy God, Holy God, take my heart, purge with a holy heart is all I want, that I may live with you. I wanna live with you. I wanna live with you. Come and take all these chains that get in the way, of what you want. And as I stand in the faith, still I will say, I trust you, God. For I was made to dwell with you. And how, Lord, and how I ache until I do. Sing from your heart, Holy God, Holy God, take my heart, purge with
Come on, let the voice arise inside you, saying, Holy Lord, you are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. One more time from your heart we say, you are holy. You are holy. You are holy, Lord. Yeah. You are holy, Lord. Make this your prayer, Lord. Come on, we say, you are holy. You are holy. You are holy. We sing, you are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. Holy God, take my heart, purge with flame and truth. Holy heart is all I want, that I may live. Sing, Holy God, take my heart, purge with flame and truth. A humble heart is all I want, that I may live. One more time we sing, galing sa puso, come on church. Holy God, take my heart, purge with flame. A humble heart, a humble heart is all I want, that I may live. Holy God, Holy God, Holy God, take my heart, purge with flame and truth. A humble heart is all I want, I may live with you. I wanna live with you. My Lord, I wanna live with you. My Lord, I wanna live with you. Huwag mo pansinin ang katabi mo. You say, Lord, you come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind. You come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood. Come like a flood and saturate. You're all I want. You're all I want. Come like the wind. Come like the wind and sweep throughout. Come on, come on. Kausap mo si Lord. Kausap mo si Lord. Make this your prayer. Come like a flood. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we. Come like a flood. Come like a flood and saturate.
raise the voices. Hear your children, oh God, as we sing. You're like a flood and saturate me now. You're all I want. You're like the wind. You're like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind. You're like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Yes, Lord, we just worship you, Lord. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. Open up your heart and say, Jesus, Jesus, I love you. I love you, Lord. We say, Jesus, I love you, Lord. With all my heart and soul, I say, Jesus, I love you. I love you. We say, Jesus, I love you. I love. Come like a flood, come like a flood, and saturate me now. You're all I want. Come like the wind, come like the wind, and sweep throughout this place. You're all. For the last time, we sing all the voices. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind, yeah. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Yes, Lord, lift up a shout of praise. Oh, Lord. Yes, Lord, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, come on, again, lift up a shout of praise. Oh, yes, Lord, we worship you, Lord. In Jesus' name, we pray. Everybody will say, Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan. Bago tayo umupo, kumausap ka ng katabi mo, sabihin mo, you are blessed. You are blessed. Sige, kumamay ka na 5. You are blessed. Thank you, Lord. Okay, good morning po sa inyong lahat. Pakibati naman katabi mo, good morning. A blessed morning. Sa lahat na nanonood sa ating FB Live, good morning po sa inyong lahat. And this is Pastor June Mesias of His Dwelling Place Church. Thank you for watching our broadcast. Please like and share our broadcast para mas marami pang makapakinig. Okay, today we're going to discuss a very serious matter, no? Kasi mahalaga po 'to dahil sa panahon ngayon, 'di ba? Sabi nga po ng Bible, in the last days marami pong maglilitawan na bulaang propeta, no? And they will teach and they will teach things that are deceiving, no? Malilin lang po ang mga tao. So, ingatan po natin ang ating mga sarili sapagkat
nakasulat na po sa Bible yung dapat nating malaman. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, basa-basa lang. Come on, magbasa ka naman. Okay? Tama po ba? So we need to read the Bible. Okay? And if you don't have a Bible, you buy a Bible. Bumili po kayo ng Biblia. Napakahalaga po nun. Okay? Huwag po tayo masyado magdepende sa app, no? Yung sa iPad or sa cellphones. Kasi bakit? Tanungin niyo ako bakit? Tanungin niyo ako bakit? Pag nag-ano po tayo, nag-update, okay, hindi ko alam kung napapansin nyo, pero may mga pagkakataon na tinatanggal nila mga ilang mga verses sa Bible. Okay? Assignment yun, alamin nyo. Okay, kung ano yung mga yon. And very important pa yung mga sinasabi doon, tinatanggal habang nag-update tayo sa app. Kaya dapat meron kang physical Bible. Okay? Meron kang physical Bible. Makikita mo yan minsan sa kung meron kang NIV. Usually, NIV po yung tinatanggalan. Yung New International Version. Pag meron kang printed version or copy ng yung physical Bible ng NIV, minsan makikita mo doon sa baba na verse ganto, parang wala yung verse ganito, ganyan. Ibig sabihin, tinanggal yon. Okay? Yung verse na ganito ay hindi kasama, ganyan, or what. Maghanap ka ng ibang Bible, makikita mo, may verse. Tinatanggal talaga nila. Okay? So maging maingat po tayo. Ngayon, ang pag-aaralan natin is a very serious matter because we need to understand who God is. Kailangan natin maintindihan sino ba talaga ang Diyos. Okay? Kasi may mga, naglitawan na ng mga kilalang mga tao. I won't mention names because I respect this person. Napakaganda ng mga kanyang mga katuruan. Kaso, itong mga lately parang lumihis siya. Okay? Hindi ko maintindihan bakit. At, sorry, pero wag na po tayo magtaka. Sinabi na talaga ng Bible. In the last days, marami po talagang maglilitawan na ganyan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo ang sarili mo. Okay? Kahit yung mga pinapakinggan nyo po sa amin, maganda po, tingnan nyo po sa Biblia ninyo. Ganun po yung mga taga-Berea, the Bereans po. Pag pinapakinggan nila si Apostol Pablo na nangangaral, nagbubukas po sila ng salita ng Diyos. Tinitingnan nila kung yung sinasabi ni Apostol Pablo ay pawang katotohanan o gawa-gawa lang ni Apostol Pablo. Tama po ba? So napakahalaga na tayo yung nagbubuklat ng Biblia, kada nagbabanggit ako ng mga verses, o kung wala po kayong dalang Biblia, meron kayong notebook, isulat nyo po yung mga verse, and then pag uwi nyo ng bahay, i-check nyo sa mga Bibles ninyo. Okay? Tama po ba? Okay lang po ba? So bilang mga disipulo ng Diyos, tayo po ay mag-aaral, nag-aaral ng salita ng Diyos, upang tayo po ay maging kagamit-gamit ng Diyos. Amen. Alam naman, paano ka gagamitin ng Diyos kung, di ba, para sa ibang tao, kung wala kang alam patungkol sa kanyang salita. So ngayon, yung kahalagahan ng kilalanin natin ng Diyos, maaaring iba sa inyo dito, ay, alam ko na yan, Pastor. Pero alam niyo po, kailangan ma-refresh din tayo kung sino ba talaga si God. Okay? So, in my own way, no, in my own simple way, or pagpasensyahan nyo na po ito, pero ito na po yung kung paano ko maituturo kung sino si God. So, okay, the title of our topic today is Discovering God. Yeah, Discovering God. Okay? Ito po yung itinuro ko kahapon sa LGBTQIA+. Okay, nagturo po ako sa kanila. At natutuwa ako kasi tayo po ay inanyahan. No? Nagulat nga ako ha? Sigurado ba? Alam ba nila, pastor ako? Alam nila eh. Okay? At nagtuturo sila mga nagtuturo doon about values, formation, ganyan. And ang topic ko is about knowing or understanding God. Sabi ko, wow, okay. So, hindi ko na po pinalampas. Okay, sabi ko, sige, go tayo dyan. So, itinuro ko rin po ito kahapon. At ang nakakatuwa po, kahit na po sila ay Catholic, no po, kahit na po sila ibang religion, okay, sila po ay nabuksan ng kanilang isipan. At nakita nila na hindi pala relihiyon, kundi relasyon sa Diyos ang mahalaga. Okay, mamaya explain ko sa inyo bakit. Okay, so tuloy na tayo. Are you ready? Naku, hina naman. Handa na po ba tayo? Yan, okay. Ang ganda yung may kausap ako. Kaysa yung nagsasalita ako dito na baka bigyan ako ng jacket eh. Ako na lang mag-isa dito nagsasalita. Okay. So,
Next slide, makikita natin. Yan, yung diagram na yan, hindi ko alam kung maliwanag sa inyo. Maliwanag naman. Okay. Nakalagay dyan, di ba, may tatlong bilog. Okay? At yung sa pinakataas, nandiyan dyan nakalagay, Father. Sa pinakababa, bandang kanan, tama ba, ng screen. Okay? Son. Bandang kaliwa, Holy Spirit. Okay? So dito natin makikita, at sa gitna nakalagay God. Okay? So dito natin makikita, what comprises of God? Tatlong persona po siya, pero iisa lang ang Diyos. Ulitin natin. Tatlong persona, 3 persons, but one God. Okay? Ilan ng Diyos? Ilan ng Diyos? Ilang persona? Yon. Paano naging ganon, Pastor? Hindi ko alam. Tanungin niyo ang Diyos. Yun lang masasabi ko. That's the mystery of God. Okay? Our minds are only, finite, and God is infinite in wisdom and knowledge and understanding. Pero ito yung may poor illustration, siguro nabanggit ko na dati, di ba ang itlog? Ilang parte ang itlog? 3. May shell, yung puti, tama po ba? At merong egg yolk. Okay? Ba't naging ganon? Hindi ko alam. Tanungin niyo si Lord. Tama po ba? Siya naglikha nun eh. Okay? Tama po ba? Hello? Alam niyo po ba, tayo bilang mga tao, 3 din ang sangkap natin. 3 bagay ang bumubuo sa atin. Meron tayong espiritu, may kaluluwa tayo. Okay, yung espiritu galing sa Diyos, yung kaluluwa, ikaw yan. Yung isip mo, yung damdamin mo, yan. At saka, mind, will, yung kalooban mo, yan. Kalooban, yung kagustuhan mo. At saka yung damdamin, emotion. Okay? Naintindihan niyo po ba? So, spirito, kaluluwa, at meron kang katawan. Kasi kung wala kang katawan, wala ka na dapat dito. Tingnan mo yung katabi mo kung may katawan pa. Meron. Okay. Nagsasalita pa? Okay, pwede. Okay. So, yan. Buhay yan. Okay? Tama po ba? So, 3 bahagi ang tao, spirito, kaluluwa, katawan. At yung kaluluwa natin, 3 bahagi din. Mind, will, and emotions. Nandiyan dyan. Okay, bakit naging ganon? Hindi ko din alam. Tanungin niyo po yung tagapaglikha natin. Pero dito natin makikita yung consistency, even the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? They are 3 persons, but one God. Amen? Maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba yun? Kasi pag hindi maliwanag, sasablay ka sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala. Okay? Wala po sinabi dyan na may iba pang Diyos, kundi isa lang ang Diyos. Okay? Ilan ang Diyos? Isa lang. Ilang persona? 3 lang ha. Huwag nang dagdagan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong dadagdagan. Ang sinabi ng Biblia, pag nagdagdag ka at nagbawas ka, ikaw ay susumpain. Kaya subukan mong magdagdag at magbawas. Okay? Subukan mo lang si Lord. Naku po. Okay? So sabi sa Mark chapter 12 verse 29. Yan, tingnan natin. Basahin natin all together. 1, 2, 3. Jesus answered him, the first of all, the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Isa lang. Okay? So dito, sinasabi ni Jesus, okay, na ang Diyos daw po ay iisa lang. Okay? Isa lang. So tama yung sinasabi ni Jesus. Tama po ba? Amen? At sabi sa Matthew 28, verse 18, ipinakilala ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, at nagpapaalam na siya sa kanyang mga disipulo, okay, ito niya yung, binigay niya yung Great Commission, no? Na to make disciples of all nations. Sinabi niya, pinakilala niya dito, kung sino yung 3 persona sa iisang Diyos. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. So lahat daw ng otoridad binigay na kanino? Kay Jesus. So wala nang ibang may otoridad kundi sino? Si Jesus lang. Sa kanya ibinigay ng Ama. And verse, tingnan natin, 19. Punta na tayo sa 19. Basahin natin, 1, 2, 3. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name kanino? The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So dito binanggit na yung 3 persona. Okay?
At kung titingnan natin, kung gusto pa ng additional scriptures, Matthew chapter 4, okay, kung nakita niyo po yung baptism ni Jesus, okay, natatandaan niyo po yon. Sino nagbautismo kay Jesus? John the Baptist. Kaano-ano niya si John the Baptist? Pinsan niya. Okay, pinsang buo. Okay, so nung siya ay nagpabaptize sa River Jordan, paglubog niya sa tubig, ganun ang baptism ha, ulitin ko. Okay, para sa mga hindi nakakaalam, ang baptism po nilulubog ang buong katawan ng tao. Kaya hindi ito pwedeng wisik-wisik o bubuhusan lang sa ulo. Nilulubog. Yun ang biblical na baptism. Okay? So, nilubog siya buong katawan, pag-ahon niya, bumukas ang langit at may nagsalita. At ang sabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Wow, sino yung nagsalita na yun? Eh, sabi niya, Son di ano siya? Father. So si God the Father yun. Tapos may bumaba na nag-anyong, di ba? Dove o kalapati. At ito ay dumapo sa kanya. Sino yun? Holy Spirit. Okay. At sino yung binautismuhan? Sino yung binanggit na Son? Si Jesus. So doon mo makikita yung tatlong persona ulit. Okay? Si Father God, si Jesus, at ang Holy Spirit. So, maliwanag, malabo? Maliwanag. Okay. So yan hindi tayo sasablay sa ating major doctrine po yan. Pag dyan sumablay ka, nako, sablay ka na sa lahat ng paniniwala mo. Okay? So, tatlong persona, iisang Diyos. Okay? Amen? Amen po ba? Ngayon naman pag-uusapan natin the attributes of God. Ano yung attributes? Ito yung mga katangian, qualities. Okay? Ito yung mga characteristic ng isang person. Okay? Characteristic or qualities, katangian sa Tagalog. Ano ang katangian ng Diyos? At dito natin, naglagay po ako ng 5 katangian para mas maintindihan natin kung sino siya. Okay? So number 1, God is omnipotent. Pag sinabing omnipotent, God is almighty, all-powerful, yan. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng tulong ninuman. Makapangyarihan siya. Makapangyarihan sa lahat. Okay? Hindi niya kailangan ng tulong ng tao. Pero bagamat hindi niya kailangan ng tulong ng tao, alam niyo po, nung nilikha niya ang mundo at nilikha niya ang tao, kanino niya binigay yung pamamahala sa mundong ito? Kanino po? Sige, sagaw mo. Kanino po? Sa tao. Di ba? So God made man in His image and in His likeness. Di ba? And God blessed them. Di ba? At sabi doon, di ba, go and have dominion. Di ba? Over the birds of the air, over ganyan, di ba? Over all the earth. So ang pamamahala o dominion, kanino binigay? Sa tao. Kita mo ang ginawa ng Diyos, makapangyarihang Diyos siya, pero itinali niya ang kanyang sarili at binigay niya ang pamamahala sa tao. Kaya kapag kumikilos ang Diyos dito sa lupa, nagpapaalam siya sa tao. Kaya kinakausap niya si Moses. Kaya kinakausap niya si Abraham. Wow! Sabi mo sa katabi mo, wow! Di ka ba namamangha doon? Ibig sabihin, ginawa tayong partner ni God. Hindi kanya ininitsipwera. Kahit hindi kanya kailangan, ginawa tayong partner ni God. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos kung naintindihan mo yan? Grabe. Okay? So, binigay ang pamamahala sa tao. Ngayon, maraming mga pilosopong mga tao, kung may Diyos, bakit ganito daw ang mundo natin? Sa tingin mo, bakit? Bakit daw may gera, may kaguluhan, ang daming basura, ang daming korupsyon, ang daming... Sino may problema? Diyos, tao? O, yun pala eh. Sinagot na natin. May Diyos. Kaya lang, yung tao na dapat mamahala sa mundong ito, hindi ginawa yung dapat niyang gawin. Kasi unang-una, ayaw niyang magpasakop sa Diyos. Kaya nagkasala ang tao. At doon na nagsimula ang problema ng tao. Kasi nawalay siya sa Diyos. Kaya lahat ng desisyon ng tao, liban sa tulong ng Diyos, talagang laging palpak. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapag lumayo ka kay Lord,
Sige, maghanap ka ng kausap. Huwag po kayo magsasalita mag-isa. Delikado po. Maghanap kayo ng kausap. Sabihin mo, kaya kapatid, huwag kang lalayo kay Lord. Kasi kapag lumayo ka, lahat ng gagawin mo, lahat ng desisyon mo, papalpak. Amen? Huwag kang lalayo kay Lord. So, omnipotent. Sabi sa Bible, Revelation 19 verse 6, tingnan natin. Basahin natin, 1, 2, 3. And I heard, as it were, the voice of a great multitude as the sound of many waters and as the sound of mighty thundering saying. Okay, sa langit po yan ha. Saying daw? Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigns, or the Lord God Almighty reigns. Okay? So siya ay naghahari magpakailan paman. Grabe. Okay? At dito natin makikita, no, na self-sufficient siya. At hindi ito pwedeng maging attribute ng isang tao. No mortal man can have this attribute of being omnipotent. Okay? Maaaring siguro ikaw yung pinakamalakas o ang tawag dito, yung nabuhat mo talagang napakabigat. Ikaw ang may Guinness Book of World Records. No? Ikaw lang nakagawa nun. Pero kahit na, mamamatay ka pa rin. Tama po ba? Mahina pa rin ang laman mo. Magkakasakit ka pa rin. Pero ang Diyos hindi. Okay? So, because everyone born with flesh are weak. Kung meron kang laman, tingnan mo yung katabi mo, may laman ba? Yan. Mahina yan. Mahina. Kasi sabi ng Bible, tingnan mo, buti pa nga itong buti pa itong si David umaamin eh. Maraming mga tao, okay, pag tinanong mo, anong kahinaan mo, sasabihin, wala. May nakausap na ba kayong ganon? Parang gustong sabihin, wala. Di ba? Lahat tayo may kahinaan. Okay? At sabi ni David, tingnan natin sa Psalm 73 verse 26, the Psalm of David. Basahin natin. 1, 2, 3. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Alam mo, talagang lahat tayo papalpak. Wala pong perfect sa atin. Okay. Kahit ako bilang pastor, marami akong kapalpakan. Okay. Lahat po tayo, kahit yung mga naglilingkod dyan, tumutugtog dyan, nagbubukas ng pinto, nag-aayos dito, lahat po tayo, kahit kayo po na nakaupo lang dyan, lahat po tayo may kapalpakan. Pero mabuti na lang, sabi mo sa katabi mo, mabuti na lang. Pinagkatiwalaan pa rin tayo ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Okay? So that is how God loves us so much. And in Matthew kaya mahina tayo, kaya sabi ni Jesus sa Matthew 26 verse 41, ano sabi ni Jesus? Basahin natin. Watch and pray, lest you, enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sa Tagalog, okay, sabi, magpuyat kayo at manalangin. Ibig sabihin, paglaanan nyo ng panahon, exert effort pagdating sa prayer. Nakakalungkot kasi minsan, pag nag-announce tayo ng prayer meeting, kukunti lang dumadalo. Okay. Pero ang prayer po ang buhay ng church. Ang prayer po ang kapangyarihan ng mga mananampalataya. Kapag hindi tayo nananalangin, wala pong magaganap, walang nangyayari. Walang magbabago. Kasi bakit? Walang dumudulog sa Diyos. At yun ang nakakalungkot. Pero sinasabi dito ni Jesus, yung prayer din ang ating kalakasan. Nagbibigay ng kalakasan sa ating lahat. So kung ikaw ay mahina sa laman, kailangan mo mag-pray ng madalas. Sabi nga dito, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo, madaig ng tukso. Tanungin mo yung katabi mo, sige, sabi mo, kapatid, ano ba pinagpupuyatan mo? Hehehe. Ano ba pinagpupuyatan natin? Okay, sabi dito, magpuyat kayo at manalangin sa Tagalog. Maghanap kayo ng Tagalog Bible, basahin nyo. Okay. So, dapat, alam niyo po, sa paggising pa lang, prayer na, bago matulog, prayer pa rin. Okay? Yung iba nga nananaginip, prayer pa rin eh. Maganda yun. Yung iba pa nga nagtatangs habang natutulog eh. Maganda yun. Kasi bakit? Tuloy-tuloy yung espiritu mo nananalangin konektado sa Diyos. Amen po ba?
Kaysa puro makamundo ang ating binababaran. Tapos nagtataka ka, ba't ganyan ang buhay mo? Bakit kaya? Uulitin ko, sino may problema? Diyos kaya o tao? Yun. Okay? So, laanan mo ng panahon ang panalangin. Okay? So, pag Wednesday, meron po tayo dito sa third floor. Okay? Alas 6 ng gabi. Pag Sabado din, ginawa muna natin dito, okay, ng umaga, 6 o'clock in the morning. Okay? At, kokonti lang ang dumalo po. Okay? Bilang na bilang. Pero alam niyo po, ito po ang pinakamahalaga. Kasi kung hindi mahalaga yan, hindi sasabihin ni Jesus yan. Okay? So, in Psalm chapter 40 verse 17, sabi ni Asaph, okay, isa sa mga writers ng Book of Psalms, okay, hindi lang si David ang sumulat Book of Psalms, is si Asaph. Okay, ba't gumagano ng mic ko? Okay, sabi dito, as for me, basahin natin, 1, 2, 3, as for me, since I am, poor and needy, let the Lord keep me in His thoughts. You are my helper and my Savior. O God, do not delay. Yan, okay. So, sabi dito, okay, sa Tagalog, ako naman nadukha at nangangailangan, alalahanin niyo po ako, Panginoon. Kayo ang tumutulong sa akin. Kayo ang aking tagapagligtas. Aking Diyos, agad niyo akong tulungan. Di ba? So, yun ang prayer ni Asaph. Okay? So, only God is almighty. Only God is all-powerful. Because all of us, lahat po tayo, okay, all of us are weak and are in need of a Savior. We need help. Okay, kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng tagapagligtas. Sin dito magsasabing kailangan mo ng tagapagligtas. Amen? Kailangan nating lahat. Ito na nga binanggit na nga ng psalmist. At alam mo ba, baka magulat kayo. This might shock you. Okay? Hindi tayo nandito para tirahin ang ibang religion. No. Because I came also from that religion before. But when God opened my heart and God opened my mind with regards to Scripture, nagulat ako, nakita ko, sabi ko, bakit hindi ito tinuturo sa simbahan? Ay, hindi ko alam. Tanungin niyo po sila. Kasi I've been in a school, na wherein kalaro namin, mga pare at mga brother, pero wala akong narinig na ganitong teaching. Okay, dito kayong magugulat siguro. This might shock you. Alam mo, we love Mary, Blessed Mary, and the saints. Mahal natin si Blessed Mary at ang mga santo. But they too need a Savior. Kailangan nila ng tagapagligtas. Katulad natin, kailangan din nila ng tagapagligtas. Si Mary, kailangan ng tagapagligtas? Opo. Nung si Maria ay tumanggap ng revelasyon sa isang anghel na nagpakita sa kanya, okay, at inanunsyo sa kanya, ikaw ay magko-conceive ng baby. Magkakaroon ka ng baby through the power of the Holy Spirit. Okay, although virgin si Mary, okay, at ipapakasal pa lang kay sino? Baka mamaya iba yung banggitin niyo eh. Si Joseph, okay, tama po ba? So, alam niyo po, nung inanunsyo sa kanya yon, at siyempre, nagulat siya sa announcement. At hindi lang yun, pagkatapos doon, pumunta siya kanino siya pumunta? Sino nakakalam? Kanino? Kanino siya pumunta pagkatapos ng anunsyo sa kanya ng anghel? Kanino siya bumisita? Kanino po? Kay Joseph? Kanino? Elizabeth. Ayon, tama. Okay. Elizabeth po ang pinuntahan niya. Sino si Elizabeth? Pinsan niya. Nung pinuntahan niya, si Elizabeth, okay, si Elizabeth din ay buntis. Nauna sa kanya. Okay. Nauna na sa kanyang buntis. At nung narinig ang tinig ni Maria, yung baby sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth, ay, alam mo yung parang sumiglag, gumalaw. Sabi nga ng Bible, okay, sabi dito, that babe leaped in her womb. Lumundag. Lumundag daw yung baby. Naramdaman ni Elizabeth. Okay.
And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth. Then she spoke out with a loud voice and said, "Blessed are you among women." Diniklara niya kanino? Kay Mary. Diniklara ni Elizabeth na pinsan ni Maria, sinabi niya, puspos ng banal na espiritu, Maria, blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb. Kaya truly, Mary is blessed. Okay? We respect her. Mahal natin siya among women. Okay? But, eto po, after her cousin's confirmation, pagkatapos na sinabi yun ni Elizabeth kay Maria, alam mo bang kumanta si Maria? Hindi ito nakakalam na kumanta siya. Di ba? Okay, kumanta po siya. Sa Luke chapter 1, makikita po natin, kumanta po siya. At sabi dito sa Luke chapter 1, yan, makikita natin. Basahin natin, 1, 2, 3. And Mary said, "My soul," yung kaluluwa daw niya, "magnifies the Lord, and my, spirit has rejoiced in God." Oh, my Savior. Kung Diyos siya, ba't niya kailangan ng Savior? Ang nakakalungkot po, wala naman po sa Bible itinuturo ng iba, nakapantay daw ng Diyos si Maria. Mali po yun. Taliwas po sa tinuturo ng Bible. Nire-respeto po natin si Maria. Okay, she is blessed. Okay, but she is not God. Hindi po siya Diyos. At kahit si Maria mismo, sinabi niya na sa bibig niya. Okay? Here, in this verse, Mary recognized that it was all God. Ang Diyos ang gumawa lang lahat. My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God. Bakit siya nagre-rejoice? Kasi napili siya eh. Sa lahat ba naman ng babae, siya napili ng Savior. Amen po ba? Kaya pinagpala siya, kaya masaya siya. Okay, nirecognize niya si God yun. Hindi niya kagagawan yun. Sino ba siya? Di ba? Parang ikaw, tanongin mo katabi mo, sino ka ba? Nakaawaan ka ng Diyos, na mahalin ka ng Diyos. Yan, okay. So, ibig sabihin, kaya dito nagsaya po siya at umawit po siya. At dito binanggit niya, nagre-rejoice ang kanyang kaluluwa dahil sa kanyang Diyos at tagapagligtas. Wow! We all need a Savior, even the saints who've gone before us, and we who are still alive. Hindi mo ba alam, sabi mo sa katabi mo, hindi mo ba alam, tinawag ka ng Bible na santo? Pastor, hindi ako yun. Tanggapin mo yun. Kasi binanggit ng Bible, lahat ng kasama sa pamamahay ng Diyos, lahat ng mga mananampalataya, sino dito mananampalataya kay Jesus? O di kasama ka sa pamamahay ng Diyos, ang tawag dun ay mga santo. We are called living saints. Buhay pa tayo eh. Eh yung mga nauna na, di nandun na sa langit. Okay? So, alam niyo po yon, God, through the Apostle Paul, called the living believers in his time, yung mga buhay pa na mga mananampalataya nung panahon ni Pablo, ito ang tinawag niya, saints, santo. Saan yan? 2 Corinthians chapter 1, verse 1. Sige, isulat nyo para check nyo sa Bible nyo. Okay. Pastor, baka sa Catholic Bible, iba yan ha? Hindi, check mo. Tingnan mo. Okay. Sabi dito, Paul, basahin natin, 1, 2, 3. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, kalooban ng Diyos, and Timothy, our brother, yung kanyang disciple yan, to the church of God which is at, nasaan daw yung church? Corinth. Okay. So maraming mga churches po, pero isa doon ay nasa Corinth. With all the saints who are in all Achaia. So, sino yung mga yan?
Binanggit niya ba yung mga pangalan? All the saints, plural. Ibig sabihin, ito yung mga believers na nasa Achaia. Tama po ba? Tinawag silang santo. So sabihin mo sa katabi mo, you are a saint. It's not true. Nasabi na iba, para maging santo ka, kailangan mong gumawa ng milagro. Actually, ang dami mo nang ginawang milagro eh. Kahit wala ka pa kay Lord eh. Mas lalo na ngayon na kay Lord ka na. Yung totoong milagro. Kasi naniniwala ka sa Kanya. Nananampalataya ka sa Kanya. Sumusunod ka sa Kanya. Kaya bakit hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo? Kailangan mo lang magsipag-sipag at talagang ibukas mo ang bibig mo, ideklara mo kung anong dapat mangyari sa mundong ito, gaya ng nasa langit mangyari dito sa lupa. Itinuro na ni Jesus sa atin, tamad lang tayong magdeklara. Kasi kung anong meron sa langit, anong meron ba sa langit? Kagalingan. Walang may sakit dun eh. Tama po ba? Ano pa? Ano yung kailangan mo lagi? Hello? Yun, naririnig ko. Totoo yan. Kailangan natin ng pera. Tama po ba? Hipokrito naman tayo pag sinabi na, hindi ko kailangan ng pera. Ano ka? Kailangan natin ng pera. Dun sa langit, walang kakulangan dun. Ba't hindi mo ideklara na maging ganun din dito sa pamamahay mo, sa buhay mo, na wala ng kakulangan, laging kompleto, at hindi lang kompleto, sobra-sobra pa. Para ano? Makapagbigay ka. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Kasi nga hindi natin naunawaan, hindi natin ina-apply, i-apply mo. Sayang. Sayang ang buhay mo dito. Ilang taon ka na lang mabubuhay. Hindi mo pag ginagawa mo yung dapat gawin. At hindi lang yon, hindi natin alam kung kailan babalik at kukunin tayo ng Lord. It could be anytime. It could be mamaya. It could be bukas. Hindi natin alam. Kaya gamitin natin yung the most of our time. So, let this be clear. Maging klaro po ito. Sa Tagalog, babasahin ko ha. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na ating kapatid, mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos, diyan sa Corinto, binati niya. Kasama ang lahat ng mga pinabanal, okay, holy, or the saints, no? Pinabanal ng Diyos sa Achaia. Okay? So, pinabanal. Sino dito pinabanal na? Siguro mag-isip, parang hindi pa ako banal eh. Mali. Pinabanal ka na ni Jesus. Hindi ikaw, hindi mo kaya maging banal. Si Jesus ang nagpabanal sa iyo. Dahil sa kanyang banal na dugo, nilinis kanya. Yun po yun. Amen po ba? Kaya tanggapin mo, sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo. Pinabanal ka na ng Diyos. Kaya ngayon, sabi mo, banal ka na, huwag ka nang babalik doon sa kasalanan, doon sa buhay ng kasalanan na dati mong buhay. Kasi hindi na ikaw yun. Tapos na yung nakaraan mo. Tuldukan mo na, huwag mo nang balikan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nag-i-struggle tayo eh. Natanggapin ang salita ng Diyos. Kasi bakit? Diniklara na ng Diyos, ginawa na ng Diyos, pero hindi natin pinapamuhay. Kaya may question tayo lagi, banal na ba ako? Santo ba ako? Sinabi na nga ng Diyos eh. Bakit ayaw mong tanggapin? Kasi hindi ka namumuhay ayon sa kalooban niya. Yun. Inuusig ka ng damdamin mo. Anong kailangan mong gawin? Mag-repent ka, humingi ka ng tawad, baguhin mo yung isip mo, baguhin mo yung ginagawa mo. Bitawan mo na yung mga kasalanan na gumagapi sa iyo. At magsimula ka ng mamuhay ng may kalayaan kay Kristo. Amen? Amen po ba? So let this be clear. All believers of the Lord Jesus Christ, whether dead or alive, patay man yan na mananampalataya o buhay, hanggang ngayon kasama natin dito, we are called saints of God. Okay? Huwag lang kayong mananalangin kay Saint Daisy. Tama po ba? Dumiretso na tayo kanino? Kay Lord. Diretso na. Huwag ka nang dadaan kay, di ba, Saint Dave. Di ba? Okay. Tama po ba? Kay Saint Ursulo. Naku, grabe. Nakakatakot. Ursulo. Parang bagsik nun, ano? Pag may gera, Lord, tatawagin ko si Saint Ursulo. Ganun ba yun?
Hindi. Si Saint Romulo, yan, naku, matindi yun. R pa lang ang simula, parang matapang na kagad. Hindi po. Dumiretso na tayo sa Diyos. Tama po ba? Kasi lahat nga tayo, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Maliwanag? Malabo? Maliwanag? Yan, maliwanag. Okay. Next po, sabi ng Lord, okay, sa 1 Corinthians 14:33, for God, basahin natin, 1, 2, 3, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Okay, sinabi yan ni Apostol Pablo. Okay, sapagkat ang Diyos ay hindi nagdadala ng kaguluhan, kundi kaayusan. Tulad ng nakaugalian sa lahat ng iglesia ng mga pinabanal ng Diyos. So, kung tayo po ay born again, tayo po ay mga saints, dapat may kaayusan. Tingnan mo yung katabi mo, may kaayusan ba? Inaayos pa lang, pastor. Okay, we are in the process. Lahat po tayo in the process. Inaayos, pinagaganda. Kasi bakit? Parte tayo ng kaharian ng Diyos eh. Alam niyo kung ba't hindi tayo maayos? Kasi we live in a democratic country. Na kanya-kanya, pwede mong tirahin yung leader mo, magsalita ka laban sa kanya. Pwede ka magwelga. Ganon eh. Hindi pwede yan sa kingdom. Lahat ng nasa kingdom nagpapasakop. Lahat ng nasa kingdom maayos ang pag-iisip. Lahat ng nasa kingdom nagbibigayan. Okay? Ganun po. At ang hari ang may sagot ng lahat ng pangangailangan ng nasa kingdom. Yun ang benepisyo nun. Tama po ba? Ang tanongin mo yung katabi mo, nasa kingdom ka ba ni Lord? Ano sagot niya? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. So, God is omnipotent, all-powerful, all-sufficient, the all-sufficient one, and we are not. We need a Savior, just like Blessed Mary and the saints, whether they are dead or alive, kailangan natin ng tagapagligtas. Ano yung point number 1? Omnipotent, all-powerful yan. Point number 2, omniscient. Ano yung sabihin ng omniscient? Knowing everything. Alam lahat. Okay? Marunong sa lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Okay? Omniscient. Okay? And Proverbs chapter 2 verse 6 says, yan, basahin natin. 1, 2, 3. Kailangan mo ng talino. Sabi niya, no? Basahin natin. 1, 2, 3. For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Grabe, totoo yan. Okay. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Okay. Ilang beses na namin sa'yo nakikwento dito, di ba yung testimony or yung patutuo ni Doktora na one time umaakit kami dyan sa Antipolo. Okay. At ang dala naming jeep ay yung ano pa, yung owner na napakahaba. Okay. Masayang-masaya doon pag dala-dala ko yun. Masayang-masaya si Mimoy at si Mimay doon. Kasi air continuous. Talagang air continuous ang hangin doon. Okay. Kapag umulan, basa ka rin. Okay. At ang seatbelt, ginaganon lang. Saka nakita ng seatbelt, ginaganon lang. Baliwala. Sinasampay mo lang dito. Okay. Pero alam niyo po, salamat sa Diyos na pinagamit po sa atin yun ng Muslim. Isang Muslim. Galing talaga sa Saudi Arabia. Okay, pinagamit sa atin yon sa biyaya ng Diyos. At alam niyo po, may pasyente po sila doon na ang sakit ay ano po, narinig na siguro ng iba to, Stevens-Johnson's disease. Sino dito alam yon? Stevens-Johnson's disease. Sino dito hindi alam yon? Yan, mukhang imported ang dating, Pastor. Ano ba yung Stevens-Johnson's na yan? Parang maganda yan ha. Gusto ko niyan ha. Grabe, hindi mo gusto to. Hindi mo gugustuhin to, kapatid. Mukhang maganda lang pakinggan pero hindi mo gugustuhin. Nakakita na kayo ng taong nasunog? Ha? 3rd degree burn. Ganun po ang itsura na may Stevens-Johnson's disease. Okay? Magmula ulong ng talampakan, ang tawag dito, parang alam mo yun, binalutan ka ng tubig o ano, maga ang buong katawan at parang tubig-tubig. Ganun po. Ang mata po ay pikit na. Ang bibig po ay putok-putok. Sugat-sugat po yan. Okay. At hirap po kumilos dahil yung loob din, yung mga internal organs, nagka-problema na. Alam niyo kung paano nakukuha to? Gusto niyo malaman? Okay, huwag niyo lang gawin, ha? Ito ay pag-iinom ng mga malalakas na gamot. Example, umiinom ka ng malalakas na pain reliever.
lagi mong iniinom. Madalas kang umiinom. Umiinom ka ng malalakas na gamot. Example, wala ka naman sakit sa baga, pero ang iniinom mo yung may pang-TB na. Ganun na. Malalakas na gamot ang iniinom. Hanggang sa, alam niyo po, ang iyong katawan ay humina na, ang resistensya, at yun ang nangyari. Okay? So, internally, parang, ang tawag dito, nagkakaroon ng inflammation sa loob, sa labas, ganun din. Grabe. So, team sila na nag-minister po doon. May internal med, may derma, kasama si Doktora, derma. Pero sabi niya, Lord, anong alam ko dito? Ang alam ko lang pagpapaganda. Tama po ba? Tapos ganito ang alam nga naman, make-upan mo siya, bigyan mo siya ng, gusto mo, ipil kita, ano gusto mo, glutathione, di ba? Sampaling ka ng, Dok, paano ba mawawala itong maga at saka di ba, ganun. Alam niyo po, sabi niya, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin dito. Mabuti na lang, matalino ang Diyos. Amen. At sabi nga magtanong ka kay Lord. Kasi sabi, for the Lord gives wisdom. And from His mouth, come knowledge and understanding. Nagsalita si Lord sa kanya. Alam niyo po bang nangungusap ang Lord hanggang ngayon? Ang problema, hindi tayo nagtatanong. At kung magtanong man tayo, hindi tayo nakikinig. Yun ang problema. Pag nag-pray tayo, dakdak tayo ng dakdak, hindi tayo humihinto at hintayin yung kanyang sagot. Sumasagot po ang Lord sa panalangin. Kailangan mo lang siyang pakinggan ng maigi. Alam mo, sumagot ang Lord kay Doktora, sabi niya, anak, tutukan niyo ng UV light. UV light. Okay? Ito yung parang mainit, tama po ba? Yan, mainit. UV light. So tinutukan, nagtuyuan ngayon yung sugat. Anong epekto nun? Ayun, narinig ko na. Magiging langib. Yun. Magiging langib. Di ang lalaki ng langib. Tama po ba? Paano tatanggalin yun? Sabi ng Lord, kumuha ka ng yelo, ipahid doon sa, papahid mo sa nurse, sa buong katawan. Ano nangyari? Nagtuklapan. Kutis baby. Ganda. Alam niyo po, namangha yung mga doktor, namangha yung mga nurse, namangha si doktora kasi wala sa medical books yun. Palakpakan natin ang Diyos. Ikaw, kung kanino ka pa tanong ng tanong, kay Google. Diba? Kay Goggles. Tanong ka ng tanong kay Goggles. O kaya pupunta ka dun sa Quiapo, magpapahimas-himas ka ng kamay dun. Tapos, di ba, magtatanong ka, anong kapalaran ko? Bakit hindi mo tanungin ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? Kung kanino-kanino pa pumupunta, nagbabayad ka pa, nagsasayang ka pa ng oras. Ang Diyos nga ang may alam sa buhay mo. Sabi nga sa hindi ko lang nilagay dyan. Nandito ba? Ay, wala dito. Pero sabi sa Psalm 139 verse 16, lahat ng gagawin daw natin sa mundong ito, bago pa man daw natin gawin, nakasulat na sa kanyang libro. Wow, may libro pala ang bawat isa sa atin dito. At kung ano yung ating gagawin, nandoon na. Okay? At kung nagkaroon man ng kapalpakan sa buhay mo, sa tingin mo, pwedeng baguhin ng tagasulat? Sa tingin mo? Hello, may kausap ba ako? Pwede. Siya yung nagsusulat Amen? Pwede niyang baguhin. Pwede niyang pagandahin. Okay? So, kung pangit man yung nakaraan natin at hindi maganda, kayang baguhin ng Diyos ang kwento ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Okay. So, sabi dito sa gaano tayo kakilala ng Diyos, Psalm 139. Siguro sasabihin niyo, kilala ba talaga ako ng Lord? Sa amin nga, hindi ako pinapansin hindi ako mahalaga Sa inyo. Pero mabuti na lang, meron kang Lord. Meron kang Panginoon. At sabi dito, basahin natin, Psalm 139, 1 and 2, 1, 2, 3, you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit down, or when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. Sabi dito, you know me, kilala mo ako. Minsan nga, ikaw mismo, hindi mo kilala sarili mo Hello? Tama po ba? Kaya yung iba, sandali lang, magbe-break muna ako. Bakit saan ka pupunta? Hahanapin ko muna yung sarili ko. Abay, nawawala pala yung sarili niya. Siguro gusto mo sampalin. Andito ka sa harapan ko. Di po ba?
Nawawala daw siya. Hahanapin daw muna ang kanyang sarili. Magso-soul searching muna siya. Minsan ganun hindi natin kilala yung sarili natin, pero ang Diyos kilalang kilala ka. At gaano ka kakilala ng Diyos, yung pag-upo mo, yung pagtayo mo, at hindi lang yun, malayo ka pa, yung iniisip mo, alam niya na. Hindi ba creepy yun, nakakatakot? Kasi bakit? Kung ano-ano ang iniisip mo, abay, alam na alam ng Diyos. Kaya wala talaga tayong may tatago sa Diyos. Amen? Wala nang nag-amen. Ay, nako. Verse 3 and 4, tingnan natin. Verse 3 and 4, kung gaano tayo kakilala ng Diyos. You discern my going out and my lying down. Pati yung paglabas at paghiga, alam ng Diyos. You are familiar with all my ways. Lahat ng aking kagawian, okay, ay pawang nalalaman mo. Okay, mga gawain mo. Alam ng Diyos kung ano yung routine mo. Pagising mo ng umaga, kung naghahanap ka ng kape, kung magsi-CR ka muna. Alam ng Diyos kung anong gagawin mo kagad. Yung routine ng buhay mo. Kung mag-aalala ka na naman sa bayarin, di ba? Kung ano na naman gagawin mo, pamamaraan mo. Sabi ito, before a word is on my tongue, bago mo pa sabihin, okay, Lord, you know it completely. Alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos. Ganon kanya kakilala. Sabi mo sa katabi mo, ganon kanya kakilala. Ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Bakit mo kinikilala isang tao? Bakit? Tanong ako, bakit? Kasi mahal ka. Bakit ka paglalaanan ng panahon ng Diyos? Kung hindi ka mahalaga sa buhay niya. Nabilang mo na ba yung buhok mo? Pastor, nabilang ko na lahat yan. Kasi ilan na lang buhok ko yung buhok mo sa kilikili, hindi pa. Yung buhok mo, kaya na, basta kung saan, di ba? Sa hita o saan, di ba? Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat. Bilang niya lahat, pero ikaw hindi mo nabilang. Sabihin, ganun siya ka-intimate. Ganun kanya kakilala. Ganun siya ka-interesado sa iyo. Ang tanong, interesado ka ba sa kanya? Yun lang. Amen? So, that is how God knows us. At ano pa sabi dito? Tingnan natin. Next verse, 5 and 6. You hem me in and behind before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Sa Tagalog, ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Alam niyo po, marami sa atin dito dapat patay na aksidente na. Pero iningatan ka ng Diyos sa pagtawid mo, sa pagsakay mo. Naranasan niyo po ba yon? Ako naranasan ko yun Nakwento ko na nga dito, naglalakad ako sa Makati, nagtatrabaho ako, tumatawid ako ng maayos, tinitingnan ko muna dito. Pag sa kabilang kalye, pag tatawid, hahakbang na ako, biglang may rumaragasang motor. Dito pa naman, sa harapan ko, parang may humawak sa akin at nagulat ako. Hindi ako natuloy. Kung natuloy ako, wala na. Goodbye. Alam niyo po, ang Diyos nandiyan lagi sa ating tabi. Iniingatan tayo. Okay? I've heard of stories na babies nahulog pero parang walang nangyari. Amen? Hallelujah. Okay? So dito natin nakikita yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Sabi dito, nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang inyong karunungan. Hindi natin maarok ang karunungan, ang lalim ng kaisipan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Maaring tayo tinuldukan na natin ang ating sarili, pero ang Diyos, di ba, hindi pa. Marami pa siyang nakikitang mga bagay na kailangan natin o dapat nating magawa. Okay? So, only God is omniscient, all-knowing, and we are not. And this includes, ulit, Blessed Mary and the saints. May hangganan. Sabi mo sa katabi, may hangganan ang tao. While Blessed Mary was receiving a revelation from an angel of God, she asked the question. Di ba? Nung nag-appear ang angel kay Mary, nagulat pa nga siya na nandun may angel. Di ba? Kung ikaw ay si God, hindi ka dapat magugulat. At hindi lang yun, nung sinabi ng angel, ikaw ay magko-conceive ng baby. Magkaka-baby ka. Okay? Ano sagot ni Mary? Oh yes, alam ko na yan Sabi ba? Ganun ba? Sabi niya. Ito ang sabi niya. Tingnan mo. Luke 1:34. Basahin natin. 1, 2, 3. Then Mary said to the angel, how can this be
since I do not know a man. Okay? Sa ibang salin, virgin po ako, excuse me. Yan. Sa ibang salin, dalaga po ako. Paano nangyari yun? Yan. Okay? Basahin niyo po. Tingnan niyo sa salin ng Bible niyo, Luke 1:34. Nagtanong siya. Kung siya ay Diyos, dapat alam niya. Hindi na siya magtatanong. Okay? Meaning, our wisdom, our knowledge, our understanding are all limited. Only God is infinite and all-knowing. Only God is powerful and all-knowing. Only God can hear our prayers. Tanging ang Diyos lang ang makakarinig ng ating panalangin because He is all-powerful and all-knowing. Okay? Si Mary, hindi niya alam. Okay? At dito nga sa Luke 1, okay, sabi dito ng angel, babasahin ko na lang, wala po dyan, ano? The angel answered and said to her, kasi tinanong niya paano ako nabuntis? Dalaga ako. Sagot ng angel sa kanya, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God. So, binabanggit niya dito si Jesus na. Ito po yung bonus. May bonus pa. Sabi mo sa akin yung bonus. Di ba, mahilig tayo dyan sa bonus? Ito pa. Yung mga mahilig dyan sa Marites, naku, may dinagdag pang kwento. Yung angel. Di ba? Sinabi, yung good news kay Mary, mabubuntis ka. Kasi yung Holy Spirit ay sa iyo. At di ba, etc. Tapos, may bonus pa. Alam mo ba? May chismis. Ano yun? Now, indeed, si Elizabeth, yung pinsan, buntis din siya. Ay, ganon. Yun. Okay, sabi ito, binago ko lang ha, hindi ganon ang pagkasulat ha. Okay, now indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. Ito po ay balitang-balita. Sa kanyang katandaan, nagbuntis. O di ba headlines doon? Matandang babae, nagbuntis. Grabe, okay? This is now the 6th month of her who was called barren. Okay? Headline talaga yun sa dyaryo. Bakit? Biro mo, matanda na, baog pa, nabuntis. 6 months na. So, mas matanda si John the Baptist ng ilang buwan? Kay Jesus? 6 months. Okay? Tapos, ito pa yung sabi ng angel. Siguro kasi baka duduktungan ni Maria na, paano nangyari yun sa pinsang ko? Diba? Kaya inunahan na siya ng angel. Sabi ng angel, for with God, nothing will be impossible. Walang imposible sa Diyos. Kausapin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, walang imposible sa Diyos. Ano man ang kinakaharap mo, ano man problema mo, okay, walang imposible sa Diyos. Amen? Huwag kang hihinto sa paniniwala sa Kanya. Alam mo yung right response, yung tamang pagtugon ni Maria, makikita mo doon, sagot niya sa verse 38 ng Luke chapter 1. Then Mary said, wala lang po dyan ha, then Mary said, nung narinig niya yung balitang yon, yung sinabi sa kanya ng anghel na magbubuntis siya, pati yung kanyang pinsan na nagbuntis na, then Mary said, behold, the maidservant of the Lord. Ako po'y inyong alipin. Hindi siya nagmataas. Hoy pagbubuntis ko pala yung Son of God. Lumuhod ka sa akin. Hindi niyo sinabing ganun sa angel. Sabi, nagpakumbaba siya. Minsan tayo, bigyan lang tayo ng good news, ang yabang na natin eh. Kala mo kung sino na tayo. Lahat lang ay biyaya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng meron ka ay biyaya ng Diyos. Kahit pinagtrabahuhan mo yan, pinaghirapan mo yan. Kung wala kang lakas, wala kang pagpapala. Kaya huwag kang magmalaki na pinaghirapan ko to, trabaho ko to, pera ko to. Aba, excuse me. Kung tanggalan ka ng Lord ng lakas, ewan ko lang. Okay? Pero dito sabi niya, behold, the maidservant of the Lord. Ako'y inyong abang alipin. Let it be to me according to your word. Mangyari na nga, nawa ang iyong sinasabi sa akin. Wow! Yun yung dapat. Amen? Kapag may narinig kayo ng salita ng Diyos na nangungusap sa inyo, huwag kayong tatahimik. Yun pala sabi ni Pastor. Maganda yun. Okay. Dapat sabihin mo rin, mangyari yan sa akin. Amen! Dapat ganun, hindi yung, sige. Tama po ba? Huwag tayong passive. Biro mo si Mary, active siya. Actively engaged, hindi nonchalant, walang pakialam, patay. Hindi patay na bata.
sumasagot. Amen po, ma? Kasi yun yung tamang pagtugon sa Diyos. Pag narinig mong sinabi ng Diyos, Amen, Lord, mangyayari yan sa akin. Tinatanggap ko yan. Dapat ganun, hindi yung okay lang. Siguro sa kanila. Ikaw, bahala ka. Yan ang trip mo eh. Di mangyari, hindi yan sa'yo kung anong trip mo. At alam niyo po, yun po ang tamang response. So ano yung una? Omnipotent. Pangalawa, attribute ni God? Omniscient. Number 3, omnipresent. Ibig sabihin, kahit saan naroroon. Walang limitasyon. Anytime, anywhere, nandun. Present everywhere at the same time. Kahit sabay-sabay pa ho tayong manalangin, at sabihin mo, ako'y na-experience ako si Lord. Sasabihin ng katabi, ako rin na-experience ako si Lord. Sabihin ng malayo sa'yo, ako rin na. Sabihin, kahit sabay-sabay pa tayo, kaya niyang gawin yon. Okay? Wildly or constantly encountered. Nasa lahat ng dako, walang hindi kinaroroonan. Sumasa lahat ng dako, sumasa lahat ng lugar. Okay? So sabi ng Bible, Psalm 139 verse 7, sabi ng psalmist, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Hindi tayo makakatakas sa presensya ng Diyos. Kahit saan tayo pumunta, nandoon si Lord. Okay, kahit nasa pub house ka pa, nasa nightclub ka pa, nandoon si Lord. Hindi siya nakikiparty, pero nakikita ka niya doon. Nakikita niya ang bawat tao doon. Okay. Sabi sa Psalm 139 verse 8, if I ascend to heaven, pumunta man ako sa langit, you are there. If I make my bed in Sheol, the netherworld, the place of the dead, behold, you are there. Kahit saan ka pumunta, kahit pumunta ka pa sa Mars, nandoon si Lord. Okay, wala kang mapupuntahan na wala doon si Lord. Okay, Psalm 139, 9 to 10, sabi dito, if I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will take hold of me. Alam mo, ang sarap ano? Kahit saan ka pumunta, nandun pa rin yung paggabay. Nandun pa rin yung patnubay at pagtulong ng Panginoon. Kahit na minsan iniisnab mo siya, hindi mo siya pinapansin, kasi ganun kanya kamahal. Kaya lang alam mo, kalugian mo. Kalugian mo kasi bakit hindi mo na-enjoy yung relationship mo sa Diyos. Kasi ang tingin mo sa Diyos, di ba, kapag may kailangan ka lang, saka lang lalapitan. Hindi isang persona, hindi, not as a person, that you can have a personal relationship na makakausap, na makakapiling, na makakasama, na makakadamay mo. Kaya kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, na-enjoy mo ba si Lord? Yung totoo. Tanungin mo siya, yung totoo. Tanungin mo ulit, yung totoo. Verse 11 says, if I say, surely the darkness will cover me and the night will be the only light around me, okay? And in verse 12, even the darkness is not dark to you and conceals nothing from you, but the night shines as bright as the day. Darkness and light are alike to you. Kahit magtago ka pa sa pinakamadilim na lugar, kitang-kita ka ng Lord. Parang kasing liwanag lang daw ng araw. Yung pagtago mo sa dilim. At yung liwanag at dilim, wala daw pagkakaiba sa Kanya. Grabe, no? Antindi. So wala talaga tayong mapupuntahan. And this is also good for us. Ibig sabihin, you are safe. Nakikita ka ni Lord. Kahit feeling mo wala kang kasama, sabihin mo sa katabi mo, may kasama ka. Amen? May kasama ka. Binabantayan ka niya. Iniingatan ka niya. Ginagabayan ka niya. So ano yung una ulit? Omnipotent. Pangalawa? Omniscient. Pangatlo? Omnipresent. Pang-apat? Eternal. Yan. Ano yung sabihin ng eternal? Forever. Walang hanggan. May forever. Si Lord. Okay. Long-lasting. Walang wakas, walang katapusan. Walang maliw. Okay. Walang mulat, walang hanggan. Okay? At sabi ng 1 Timothy 1:17, now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Grabe, wala siyang katapusan. Mabuti na lang walang katapusan si Lord. Bakit? Tanong niyo ako bakit? Di natalo tayo ng kasamaan. Alam mo, ang pumipigil na lang para ang kasamaan ay lumaganap ng lumaganap pa, ang Holy Spirit, ang Diyos.
pag inalis na ng Diyos ang kanyang mga anak, ang mga mananampalataya, yung mga totoong nananampalataya, hindi nakikiride on lang sa church. Yung totoong may relasyon kay Lord, pag kinuha niya na, nakakatakot yung may iwan dito. Bakit? Wala nang hahadlang sa gawa ng kadiliman. Laganap na po. Kung tayo ngayon, parang nanghihina, nawiwindang, nakikita natin ang laganap, ang kasamaan, ang rape, ang korupsyon, ang, 'di ba, ang gulo, ganyan, gera, etc. Wala pa 'yan. Wala pa ho 'yan. Pag inalis na yung mga anak ng Diyos dito, nako po, yun yung nakakatakot. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, siguraduhin mong kasama ka. Huwag kang maiiwan. Okay? Sabi ng Revelation 1:8, I am the Alpha and the Omega. Sabi ni Jesus to, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty, omnipotent. Yun, siya yun. Grabe, no? So, sabi ni Lord yan, no? Wala nang iba na eternal, kundi siya lang. Okay? So, omnipotent, omniscient, omnipresent, eternal, and panghuli, immutable. Ito na po yung malapit na tayo matapos. Worship team, malapit na tayo. Immutable. Pag sinabing immutable, ano ba yung immutable? Ibig sabihin, unchanging. Bakit unchanging? Wala na kailangang baguhin pa. Okay. Tingnan mo yung katabi mo, may kailangan pang baguhin sa kanya? Parang ayaw mag-comment. Ayaw ko mag-comment, Pastor, bakas. Nag-iingat ako. Okay. Tama po ba? Alam niyo po, tayong lahat may kailangan pang baguhin. Aminin man natin o hindi. Pero ang Diyos, perpekto na, wala nang kailangan baguhin, wala nang kailangan idagdag. Okay. Wala na siyang yung bagong kaalaman na, "Uy, nakita ba yan sa internet ngayon? Hindi ko alam yan Sabi ni Lord, ay hindi. Alam niya na yan. Nauna na siya dyan. Okay. So, unchangeable. God is holy and cannot turn to which is evil. Banal siya, hindi siya pwedeng maging masama. Okay? At siya na pinagmumulan ng liwanag ay hindi pwedeng maging cause ng kadiliman. Okay? Since every good and perfect gift comes from God. Evil cannot proceed from Him, nor can He tempt anyone to it. O, may tanong ako. Actually, hindi nagtanong yung mga taga-LGBTQIA. Tama ba? LGBTQIA+. Hindi sila nagtanong. Ako na yung nagtanong. Like, may tanong kayo? Wala. Naintindihan niyo ba? Opo, naintindihan namin. Sigurado kayo? Ako naman magtatanong. Sabi ko, kung si God ay mabait, liwanag, bakit may demonyo? Ba't may satanas? Hindi mo matatanong yan? O, kung ang Diyos ay mabuti, ba't may demonyo? Sino ba naglikha nun? Di ba siya? Di ba? Gaganyanin ka ng ibang tao. Ikaw, ano sagot mo? Oo nga. Tama ka. Yan ba? Ano sagot mo? Ano sagot natin? Hello? Alam niyo po, kung babasahin niyo ang Biblia, lahat ng create ng Lord ay mabuti. Okay? At lahat ng kanyang creation, lalo na ang tao, maging ang mga angels, they were given, ano yung binigay? Ano yung binigay? Free will. Ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng sarili mong desisyon kung susunod ka o hindi, kung mamahalin mo siya o hindi, kung magpapasakop ka o hindi, kung magpapatuloy ka sa Kanya o hindi, kung susunod ka o magre-rebelde ka. Basahin niyo po ang Bible. Napakaganda ng pagkalikha kay Lucifer. Ang pangalan niya noon, bago naging Satanas, Lucifer, napakagandang anghel. At lahat ng kanyang katawan ay binalutan ng mga instrumento. May mga instrumento sa kanyang katawan. Kaya magaling siyang tumugtog at umawit. Siguro taga-angono yun, ano? Ang galing. Okay? Kaya lang, nakorap po siya dahil wickedness was found till iniquity was found in his heart. Siya mismo nag-decide. Yun po yun. Hindi galing sa Diyos yun.
siya mismo nagrebelde sa Diyos. Sabi niya, I will, I will, I will. 5 yun. 5 I yun. Puro ako, ako, ako. Kaya delikado yung pride eh. Alam niyo po yung pride? Yung yabang. Kasi ang gitna ng pride ay letter I. Dahil dun sa pride, pinabagsak siya ng Lord. No? At nadamay niya yung mga 1/3 of the angels. Okay? Alam niyo po, decision po kasi nila yun. Hindi po naglikha ang Diyos ng masama. Lahat ay mabuti. Pero ang desisyon ay nasa sa atin. Ngayon, naintindihan nyo na. Alam nyo na kung paano sasagutin. Okay. Okay. Marami pa tayong natututunan ngayon. Amen. Praise God. So, sabi ng Bible dito sa Malachi chapter 3 verse 6, For I am the Lord, I do not change. Wala na po tayong Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Kaya hindi kayo, nalilipol sapagkat, hindi ako nagbabago. Kasi may pangako ang Diyos sa kanila eh. Alam niyo po, maaring tayo din. Siguro sa katigasan ng ulo natin, siguro minsan gustong, tapusin na tayo ng Lord. Pero pag nakita niya, naku, namatay pala yung anak ko para dito. Hindi ko na siya. Ama po ba? Amen? Alam niyo, sinabi niyo, I do not change. Okay. Sabi naman sa Numbers chapter 23:19. Tingnan natin. Basahin natin. 1, 2, 3. Wala po tayong nakalagay. God is not human that He should lie. Not a human, being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ganun ba ang Diyos? Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Yan. Of course not. Pag sinabi niya. Ganon. Pero alam niyo po, sa pagbabasa ko ng Bible, may mga nakita po ako. May mga iilan. Sabi mo sa katabi mo, iilan. Iilan lang po A handful sa Bible na nagbago isip ng Lord. Ha? Pero yung karakter niya, ano yung karakter ni Lord? Love. Tama po ba? Love ba si Lord? He's a God of love. Hindi na babago yon. Lahat ng ginagawa ng Lord ay out of His love. Okay? Love. He is also a God of justice. Ano yung justice? Hustisya. Tama po ba? Okay? He's also a God of righteousness. Kaya ayaw niya ng liku-liku, ayaw niya ng, marumi, ayaw niya ng korap. Gusto niya matuwid. Okay? Hindi nababago yun. Kaya nga, ang Diyos hindi pwedeng maging masama. Tama po ba? Hindi talaga pwede. Amen? Pero alam niyo po, nabasa ko, there are few examples in the Bible wherein you can see where God changed His mind. Isa dun sa mga kwentong yun ay makikita natin, hindi ko na lang nilagay dyan, 2 Kings, sulat nyo na lang sa notebook nyo, 2 Kings chapter 20, verse 1 to 7. Ito yung kwento ni Haring Hezekiah. Alam nyo na siguro, no? Itong mga panahon na to, may sakit si Haring Hezekiah at malapit na siyang mamatay. Okay? And Isaiah the prophet, okay, pumunta sa kanya at sinugo siya ng Lord at pinapasabi ng Lord sa kanya, Isaiah, Hezekiah, Haring Hezekiah, ayusin mo na yung pamamahay mo sapagkat mamamatay ka na, kukunin ka na ni Lord. Good news? Yung mga gusto nang umuwi, good news yun. Pero yung ayaw pang umuwi, bad news yun. Tama po ba? Hello? Sabi niya, pero alam niyo, napakabuti ng Lord. Pag-ibig pa rin to. Nakikita ko, alam bakit? Pinapaalam pa. Hello? Sino dito sa mga kamag-anak nyo, bago sila mamatay, alam kung kailan mamamatay na sila? Sino dito may ganun? Wala. Alam niyo po, si Mami Cora, bago siya mamatay, alam niya na. When you are a prayerful person, when you always talk with God, God talks back. He prepares you. Bago namatay si Mami Cora, prepared na. Naniniwala ako ganun ang Diyos.
So dito pinalam kay Haring Hezekiah, oy, ayusin mo na yung pamamahay mo kasi kukunin na kita. Pag-ibig yun. Respeto yun. Tama po ba? Hello? Yung iba nga dyan, namamatay, hindi na lang alam eh. Bigla lang bumagsak, patay na. Okay? Tama po ba? At ano nangyari? Di umalis na yung propeta. Ang ginawa ni Hezekiah, he turned to the wall, faced the wall. At anong ginawa niya? Umiyak siya. Tumangis siya. Umiyak siya. Sabi niya, at nanalangin, Lord, sabi niya, remember, alalahanin mo, Panginoon, how I have walked before you in truth with a loyal heart and have done what is good in your sight. Lord, naging tapat ako sa iyo. Maayos yung aking paglilingkod sa iyo. Tapat ako sa iyo. Diba? Totoo po ako na naglilingkod sa iyo. Umiyak po siya ng umiyak sa Diyos. Tumangis siya. Okay? At alam niyo po, hindi pa nakakalayo yung propeta, pinabalik ng Lord. Balik ka doon. Po, balik siya. Pagbalik doon, sabi ng Lord, ito ang sabihin mo. So ito sinabi ng propeta kay Haring Hezekiah, I have heard your prayer. Sabi mo sa katabi mo, good news. Nakikinig si Lord. Alam mo, pinakikinggan tayo ng Lord. Okay? Sabi niya, I heard your prayer, I have seen your tears. Aba na, kita yung luha. Surely I will heal you. On the third day, you shall go up to the house of the Lord. And I will add to your days 15 years. So dinagdagan siya ng 15 taon pa. Grabe. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord, no? So, alam niyo po, dito sa natutunan natin, I pray, makita natin kung sino ba talaga ang ating Diyos. At ituro natin yung dapat natin ituro. Amen po ba? Amen? So, number 1, ano attribute ni God? Omnipotent. Pangalawa, omniscient. Pangatlo, omnipresent. Pang-apat, eternal. Pang-lima, immutable. Tayo na po tayong lahat. Thank you, Jesus. Kaya, growing up as a Christian, no, yung pagbabasa ng Bible, devotions, and everything, napakahalaga. Ang daming ipapakita sa inyo ng Lord. Ulitin ko, hindi tayo dito para siraan yung Catholic religion. No, hindi nila tinuturo yung tinuturo ng Bible. And it's so sad. No? Growing up as a Catholic and in a Catholic school, I never learned this. Hindi ko alam to. Nabuksan na lang ako nung born again ako at nagbabasa na ako ng Bible, nakita ko po itong mga to. Mahal natin si Blessed Mary. Amen? Yung totoong Maria, sabi mo yung sa katabi mo, yung totoong Maria, mahal natin. Kasi merong peking Maria. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod. Yung totoong Maria, mahal ng Diyos. At ang tawag sa Kanya, pinagpala sa lahat. She is blessed. And we thank her for accepting. Diba? Tinanggap niya yung sinabi sa Kanya ng angel. And we also thank the saints who've gone before us. Okay. Pero hindi na tayo magpe-pray sa kanila. Kaya kapatid, yung mga binanggit nating attributes, mga katangian, para sa Diyos lang yan. Hindi sa tao. Kaya, kanino ka pa mananalangin? Kanino ka pa tatawag? Kanino ka pa magtitiwala? E di sa Diyos lang natin. Wala na pong iba. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang dagdagan. Sige, kausapin, huwag mo nang dagdagan. Huwag mo na ring bawasan. Amen? Ilang persona ang Diyos natin? Ilan ang Diyos? Amen. Tayo po'y yumuko at manalangin. Alam nyo kapatid, para mas maging maliwanag pa sa'yo, dahil ang salita ng Diyos sa spiritual na libro. Sabi ng iba, hindi ko maunawaan ang pagbasa ng Bible, Pastor. You need to be born again first for you to understand the Word of God. Kasi ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo para maintindihan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Siya ang magre-reveal sa iyo. Ituturo ka niya sa tamang daan. Hindi ka niya ililigaw. At hindi ka mapapahamak sapagkat
mahal na mahal ka niya. Amen? So kung hindi mo pa nabibigay ang buhay mo sa Diyos, bakit hindi mo ibigay ngayon ng buong buo? Pati hindi ka magtiwala sa Kanya. Kung yan ang nais ng puso mo ngayon, even those who are watching our FB Live, pati hindi mo sabihin, Jesus, maghari ka Maghari ka sa buhay ko. sa buhay ko. Ikaw na ang aking Panginoon, Ikaw na ang aking Diyos at tagapagligtas. Diyos at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako, Panginoon, Patawarin mo sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking kasalanan. Sinasadya man Sinasadya o hindi, o hindi. inaamin ko po, Inaamin ko nagkasala ako sa inyo kasala ko at sa aking kapwa. sa aking kapwa. Panginoon, Panginoon, pinapatawad ko rin po pinapatawad ko ang lahat ng nakasakit sa akin. lahat ng nakasakit. Patawarin niyo po sila. Patawarin niyo po sila. Linisin niyo po ako Linisin niyo po ng inyong banal na dugo. ng inyong banal na dugo. Tanggalin niyo po Tanggalin niyo po lahat lahat ng kasalanan, ng kasalanan, sakit, sakit, kaguluhan, kaguluhan, sumpa sumpa, na maaring dumadaloy pa na maaaring sa aming mga ninuno sa aming hanggang sa amin ngayon. bansa. At baliktarin niyo ang lahat. Baliktarin mo ang lahat. Gawin mo kong banal Gawin mo akong banal sa pamamagitan ng banal na Espiritu. sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ako. Pagpalain niyo po. Magkaroon po ng kaayusan ng aking buhay. Magkaroon po ng kaayusan ng aking buhay. At dalangin ko, Panginoon, Dalangin ko, Panginoon, palakasin niyo ang aking katawang panlupa sinyo, upang marami akong magawa upang marami akong magawa para sa iyo. para sa iyo. Salamat po, O Diyos, Salamat po sa regalo mo, sa regalo ang banal na Espiritu. ng banal na Espiritu. Holy Spirit, Holy Spirit, come, come. live inside of me. Manahan ka sa akin. Manahan ka sa akin. Ikaw na po ang gumabay, Ikaw na po ang tumulong tumulong sa akin sa akin upang ako'y mamuhay upang ako'y mamuhay ng may kabanalan ng may kabanalan para sa kapurihan ng Diyos. para sa kapurihan ng Salamat po. Salamat. Alam kong dininig mo ang aking panalangin. kong din- Alam ko'y ako'y iyong anak na. alam ko ako'y iyong anak. I am born again. I am born I am born from above. I am part of the family of heaven. I am a saint of God. I am a saint. I thank you, Lord. I thank you, Lord. This I pray Yes, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Amen. Let's prepare our hearts for our Holy Communion. Sing the song. Who compares? Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you, Lord? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your sing magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious. Sing Jesus, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Who compares? Sing the second verse. Second verse. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent,
glorious Jesus. No one ever will. Sing from your heart, you are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will. Sing softly, you are magnificent. Are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare. No one ever will compare to you, Jesus. Taas po natin ang tinampay. At ipinakita sa atin ni Jesus ang lalim ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Na kahit na tayong makasalanan pa, binigay niya ng buong buo ang kanyang buhay sa iyo. This bread, this is body, broken and bruised for you. Upang tayo makaranas ng kaginhawaan, inalay niya ang kanyang buhay sa atin. At sinabi niya sa kanilang salita sa book of Isaiah that by His wounds, by His stripes, you are healed. Kaya kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, ano pa mang pangalan niyan, declare it. Sabihin mo, by the stripes of Jesus, by the wounds of Jesus, I am healed. Let's break bread. Kainin natin. Taas po natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Salamat, Lord. Ibinuhos mo lahat. Hindi lang buhay mo, pati dugo mo, Panginoon. Upang linisin ang sanlibutan. Linisin kami sa lahat ng aming kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang sakripisyo. Nawa, Panginoon, wag naming kalimutan ang iyong ginawa sa krus para sa aming lahat. At wag naming talikuran ang pag-ibig na inalay mo para sa aming lahat. Thank you, Lord. And I pray, Lord, kung paano mo binigay ang buhay mo, kami rin binibigay namin ng buong buo. Salamat po sa iyong pagkikipagtipan. Ipinangako mo, Lord, hindi lang buhay na walang hanggan, maging langit, Panginoon, ang makasama ka, magpawalang hanggan. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you. Amen. Lumin po natin ng juice. Hallelujah. At ngayon, dadako tayo sa ating pagbibigay. Lahat ng nagmamahal kay Lord, hindi issue ang pera. Binibigay natin bilang pagsamba natin sa Diyos. You are magnificent, eternally wonderful. We sing Jesus, Jesus, no one ever will compare.
glorious Jesus. No one will compare. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. Jesus, no one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Let's lift our hands to the Lord. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. Come on, come on. Give Him the best clap offering. And shout, Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Oh God, receive all the glory, Lord. Let us pray. Let's lift our hands. Father, thank you for your word. And I pray, God, that you keep this word. Wag maaga, wag manakaw ng kaaway sa aming puso't isipan. Nawa magbunga ito, Panginoon, ang makilala ka namin at mapaglingkuran ng aming buhay. Yan ang hangad namin, O Diyos. So I pray, God, sa bawat isang naririto, pagpalain niyo po ang bawat isa sa pakikinig nila ng iyong salita. Magbunga po ito, Lord, higit pa, Panginoon, sa kanilang inaakala, higit pa sa kanilang hinihingi, Panginoon, even those who are watching our broadcast, O God. And I pray, Lord, whatever need ng inyong mga anak, that you provide for their needs, Lord. Open the windows of heaven and provide for those, Lord, who need provision, financial provision, for those who need healing in the name of Jesus, for those who need emotional healing, O God, and physical healing, provide, O God. At Lord, yung mga walang pamilya, nawa, maranasan nilang may pamilya dito sa His Dwelling Place Church. Salamat po, Panginoon, sa nagbigay ng kanilang tithes and offerings, Panginoon. Thank you, Father God. And thank you, Lord, dun sa mga nanonood sa aming FB Live. Pagpalain niyo rin po sila, yakapin niyo rin po sila, Panginoon. At Lord, naway minsan ay makasama namin sila dito. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you for making us your dwelling place. And thank you, Lord God, for everything that you've done. Bless our food na aming pagsasaluhan. Lord, this we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At lahat ng in love kay Jesus, sumigaw ng Amen! Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na muna po lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, may announcement po ba tayo? Yan. Okay, yung ating prayer meeting, uulitin ko po. Every Wednesday, 6 o'clock p.m. dito po sa third floor. Nawa po ay talagang wag po nating sayangin yung binibigay sa atin ng Lord na karapatan na lumapit sa Kanya at ideklara kung anong dapat mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. Okay. Ano pa? Meron pa ba? Announcement? Okay. Ang ating Saturday meeting, okay. Balik ba sa amin? Or dito? Hindi pa natin alam, pero most probably, okay, Saturday 6 a.m. baka sa amin, pero kung hindi i-announce po namin sa GC. Okay? Next po. Meron pa ba? Wala na. Okay. So,
Marami ba tayong natutunan ngayon? Amen. So mamaya po, kung may time pa, no, mag-cell group lang. Baka meron kayong hindi naintindihan, nahihiyang magtanong, sabihin niyo po sa cell group leader niyo, okay? And hopefully next Sunday, masagot po natin, okay? So yun lang po. God bless you and hope to see you again. Please invite more friends and family members para maging kabahagi natin dito sa His Dwelling Place Church, okay? So yun lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Amen. You are blessed. Totoo yun. Okay? So God bless you. See you again next Sunday. Lahat ng nanonood sa ating FB Live, God bless you all.